Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng Hapon na nagngangalang Yuki. Siya ay nasa isang gusali, mukhang may ginagawang misyon. Nag-iwan si Yuki ng isang hibla ng buhok at lumipat sa bintana. Sa balita, binanggit ni Trade Minister Diaz ang tungkol sa pagbabago ng mga panuntunan sa kalakalan sa Amerika. Bago matapos ang kanyang talumpati, pinaputok ni Yuki ang kanyang baril, at patay na si Diaz. Para ang ibang tao ang paghinalaan, nag-iwan si Yuki ng bala malapit sa inilagay niya na buhok kanina. Kinabukasan, lumipat ang eksena sa opisina ng CIA. Si Agent John Franklin, na inatasan sa paghahanap kung sino ang bumaril kay Diaz, ay sinamahan ni Agent Clover sa paghahanap. Habang naghahanap ng mga pahiwatig, natuklasan nila ang bala at ang buhok ni Yuki. Ang lumalabas sa pagsusuri nila sa buhok ay nagpapakita na ito ay pag-aari ng isang Amerikanong sundalo, na si Sergeant Beckett. Nalaman din nila na si Brandon lang ang makakagawa ng ganoon kalayo na pagbaril. Pinaghihinalaan ni John si Brandon, kaya nagpadala sila ng SWAT para mahuli siya. Hindi nagtagal pagkatapos na dalhin ni Shin si Brandon sa kanyang bahay kung saan naglalaro lang si Brandon ng video game. Hindi alam ni Brandon na may kumalat tungkol sa kanya at dahil doon ay malapit na siyang hulihin ng mga SWAT. Kasabay nito, si Yuki ay lihim na sumusubaybay kay Brandon, na gustong patayin siya. Ang plano niya ay para lumabas na kinitil ni Brandon ang kanyang sariling buhay pagkatapos malaman ng pulisya ang pagpatay niya kay Diaz. Pero bago pa man magawa ni Yuki ang kanyang plano, sumugod na ang SWAT team para hulihin si Brandon. Sa oras na iyon, si Brandon ay sobrang nalilito, hindi niya alam kung bakit nangyayari ito sa kanya at sumuko na lang siya nang nakita niya ang napakaraming miyembro ng SWAT. Si Yuki, nang makita ang lahat ng ito, ay mabilis na sinabi sa kanyang amo na ang kanilang unang plano ay hindi gumagana. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang amo na gumawa ng pangalawang plano. Ang bagong planong ito ay para kay Yuki na susundan si Brandon kapag siya ay nasa kulungan. Nakakuha siya ng tulong mula sa ilang mga lalaking Ruso na pipigil sa SWAT team na ilipat si Brandon sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, kailangang siguraduhin ni Yuki na walang nakakaalam tungkol sa kanilang mga plano, kaya kailangan niyang maging palihim at huwag mag-iwan ng anumang patunay. Naisip niya na kung walang makakakita, ibababa na lang ito ng mga pulis. Nang maglaon, ipinakita sa eksena si Brandon na tinanong ni John Franklin. Akala talaga ni Franklin na si Brandon ang masamang tao dahil lahat ng senyales ay nakaturo sa kanya. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ni Brandon na siya ay inosente. Binanggit niya na naglalaro lang siya ng video game at hindi alam ang anumang krimen sa panahon ng pagtatanong. Pumasok ang isang pulis na nagngangalang Rose, gustong makipag-usap kay Brandon ng mag-isa. Nagpahayag si Rose na hindi siya naniniwala na ginawa ni Brandon ang krimen, na binanggit ang kanyang malinis na record bilang isang Marine. Nag-alok si Rose na tulungan si Brandon na malaman kung sino talaga ang gumawa nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan ni Franklin ang pangkat ng SWAT na ilipat si Brandon sa isang ligtas na lugar ng militar. Samantala, ipinakita ng eksena ang isang lokasyon na parang workshop sa kagubatan kung saan doon tumatambay ang mga miyembro ng Russian Mafia. Nakatanggap ng tawag ang pinuno ng mafia mula sa kausap ni Yuki kanina. Inutusan ng taong ito ang pinuno ng mafia na tambangan ang mga sasakyang magdadala kay Brandon sa lugar ng militar. Sa kabila ng maingay na kapaligiran, muling nagtanong ang pinuno ng mafia, na para bang nasa isang helicopter ang tao na tumawag sa kanya. Sa ibang bahagi ng kwento, pumunta si Rose sa gusali ng CIA upang makipagkita kay Clover. Gustong malaman ni Rose kung bakit naisip ng CIA na si Brandon ang masamang tao. Hindi nasisiyahan sa tugon ni Clover, hiniling ni Rose na makita muli ang video ng krimen. Pagkatapos suriin ang footage, nagkaroon ng bagong pag-iisip si Rose dahil may isang malaking boss mula sa isang kumpanya ng gamot, na si Donald South sa kaganapan. Ito ay tila kakaiba dahil ang kaganapan ay pangunahin para sa mga taong politikal, hindi mga taong negosyante. Si Clover, na nagulat sa paghahayag na ito, ay nagpa siya na tulungan si Rose na malaman ang mga bagay-bagay. Ngayon pabalik kay Brandon, inilipat siya ng mga pulis sa isang ligtas na kotse. Sabay-sabay, naghanda ang Russian Mafia ng malaking truck at maraming sandata para pigilan ang mga sasakyan ng pulis. Si Yuki ay nagtatago din sa isang mataas na burol kasama ang kanyang sniper, na nagpaplanong barilin ang lahat sa tamang oras, kasama na si Brandon. Gayunpaman, nagbago ang mga pangyayari nang may bumaril sa pulis na nagbabantay kay Brandon.
Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na binuksan ni Brandon ang kanyang mga posas, kumuha ng baril, at nagsimulang makipaglaban sa Russian Mafia. Naiwasan niyang mabaril ni Yuki at nakatakas pa siya gamit ang kotse ng pulis. Galit na galit si Yuki, sa sobrang galit niya ay binaril niya ang pinuno ng Russian Mafia. Kinabukasan, nasa California si Rose at pinapanood si Donald mula sa malayo. Si Donald ay kumakain ng hapunan kasama ang kanyang kasintahan. Sa oras na iyon, iniisip ni Rose kung kailangan ba talagang makasama si Donald sa political meeting na iyon. Nadama ni Donald na kailangan niyang naruroon dahil nagbebenta ang Amerika ng maraming gamot sa ibang mga bansa, at ang pulong ay tungkol sa mga bagay na pangnegosyo. Lumipat ang eksena kay John Franklin, na nakakuha ng masamang balita. Ang sasakyan na sinasakyan ni Brandon ay tinambangan ng Russian Mafia at ang mga pulis ay nabaril pa sa ulo. Naisip ni John na baka ang ama ni Brandon, si Thomas Becket, ang nasa likod nito. Samantala, habang nasa daan si Brandon, sinubukan niyang paandar ng kotse na nakapark sa daan para makaalis, ngunit nakita siya ng isang lokal na pulis at tinutukan siya ng baril. Si Brandon, bilang isang matigas na tao, ay hindi natakot, mabilis niyang hinarap ang dalawang pulis at tumakbo paalis. Sa kabilang banda, makikita natin sa eksena si Rose na mabilis na tumawag kay Clover sa CIA tungkol dito. Noong panahong iyon, gusto ni Rose na tingnan ni Clover ang ilang kakaibang bagay sa mga kumpanya ng gamot sa Canada na binanggit ni Donald South. Pagkatapos ng ilang pagsasaliksik, nalaman ni Clover ang tungkol sa isang kamakailang problema na dulot ng isang lalaki na nagngangalang Josh Strayhorn. Nang marinig ito, dumiretso si Rose sa Canada para hanapin si Josh. Nang makarating si Rose sa kumpanya ng gamot sa Canada, hinarang siya ng isang security guard na nagngangalang Phoenix. Doon, nagtanong si Rose tungkol kay Josh, ngunit sinabi ni Phoenix na may sakit si Josh at wala sa trabaho. Samantala, pumunta si Brandon sa isang ligtas na lugar kung saan naroon si Thomas na nakatago sa mga bundok sa Montana. Kasabay nito, sinabi ni Clover kay Rose na ang isa sa mga lalaking Ruso na umatake kay Brandon ay buhay pa at nasa ospital. Pagkatapos, mabilis na nagtungo si Rose sa ospital upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makarating si Rose sa ospital, natagpuan niya ang nasugatan na lalaking Ruso, gusto talaga niyang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos ng ilang mahihirap na pagtatanong, ang taong Ruso ay nagsasabi na ang taong nagbigay sa kanya ng mga order ay misteryoso at kadalasang gumagamit ng helicopter, kaya pala maingay ang mga tawag sa kanya. Naisip ni Rose na ang paghahayag na ito ay sobrang nakakatulong at umalis, pagkatapos ay nakita namin si Brandon na nakikipagkita sa kanyang ama sa bundok ng Montana. Gustong malaman ng tatay niyang si Thomas kung bakit napunta doon si Brandon. Sinabi sa kanya ni Brandon na siya ay nasa malaking problema dahil maling akala ng mga pulis na binaril niya ang punong ministro. Sa isang lumang cabin, sinabi ni Thomas ang isang kwento mula sa digmaan ng Cambodian. Noon, may misyon silang hulihin ang isang malaking kalaban na manlalaro, ngunit nagkamali ang isa niyang kaibigan at nahuli. Tinutukan ng kalaban ng baril ang kanyang mukha at binigyan si Thomas ng kanyang kaibigan ng lihim na senyales. Sa oras na iyon, si Thomas ay nagkaroon ng isang mahirap na pagpipilian, maaari niyang subukang barilin ang kalaban, ngunit kung siya ay hindi makatama, matatamaan niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagbaril, bumagsak ang kalaban, ngunit gayon din ang kanyang kaibigan. Ang pagpili na iyon ay naging bangungot pa rin kay Thomas ngayon. Maya-maya, pumunta sina John at Rose sa bahay ni Brandon para maghanap pa ng mga pahiwatig. Makalipas ang ilang oras, nakakita sila ng liham mula sa tatay ni Brandon na nag-iimbite ng isang tao na uminom. Dahil dito, naisip ni John na maaaring kasangkot si Thomas, kaya ipinadala niya ang kanyang koponan sa lugar ni Thomas sa kabundukan ng Montana. Habang nasa bahay, nakita ni Rose ang isang lumang photo album na may mga larawan ni Brandon kasama ang dalawang kaibigan. Nakakagulat, ang isa sa kanila ay kamukha ni Phoenix. Mabilis niyang ipinadala ang larawang iyon kay Clover para tingnan kung sino ang lalaking ito, siya pala si Sergeant Ronald. Ang mga record ay nagpakita na si Ronald ay minsan ay nasa malaking problema para sa ilang masamang bagay sa Afghanistan, ngunit ang kakaiba ay ang lahat ay naisip na si Ronald ay namatay sa isang aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Samantala, sa isang underground na paradahan ng kotse, nakita ni Rose si Josh Strayhorn, na papaalis na sana.
Sa pagkakataong iyon, sobrang naghihinala si Rose kay Phoenix, kaya pinahirapan niya si Josh para makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Sa ilalim ng presyon, sa wakas ay nagsalita si Josh, lumalabas na may plano si Phoenix na magbulsa ng pera na $8 milyong kung bumaba ang stock market. Lahat ng ito ay dahil sa isang desisyon na ginawa ng punong ministro na alisin ang pagbabawal sa American trade. Fast forward hanggang 6 AM sa kabundukan ng Montana, kadalasan ay mapayapa doon, ngunit noong umagang iyon ay medyo nakakatakot. Naghihintay ang mga SWAT na mahuli sina Thomas at Brandon. Sa bahay ni Thomas ay may mga security camera na nakaset up na makikita nila ang SWAT team na papalapit. Bilang bahagi ng kanilang plano sa pagtakas, sumilip si Brandon sa isang nakatagong daanan patungo sa likod na daan. Samantala, si Thomas na inosente, ay lumabas ng kanyang bahay na nakataas ang kanyang mga kamay. Isang putok ng baril ang tumunog, at bumagsak ang mga CIA agent, ngunit ligtas na nakabalik si Thomas sa loob. Inihanda niya ang kanyang sniper rifle, at umakyat si Brandon sa isang tore. Sinubukan ng dalawa na alamin kung saan nagtatago ang kaaway na sniper. Si Yuki, sa isang mahigpit na lugar laban kay Brandon at Thomas, ay binaril sa braso ang isang lalaki ng CIA upang makatakas. Ang hakbang na ito ay muntik nang magkaproblema kay Thomas, ngunit nakita ni Brandon kung saan sinusubukan ni Yuki na tumakbo. Habang hinahabol ni Brandon si Yuki, si Thomas na laging nakatingin sa kanyang anak, ay nakita ang panganib at binaril ang baril ni Yuki, nasira ito. Naabutan ni Brandon si Yuki, at nagkaroon sila ng isang matinding laban. Dumating si Thomas sa oras, tinutukan si Yuki gamit ang kanyang sariling rifle. Samantala, pumunta si Rose sa bahay ni Phoenix, at nang makita niya na walang tao ay pumasok siya sa loob. Nang nasa loob na siya ay nagulat siya nang makita niya ang peking ID ni Brandon, at bilang karagdagan, nakakita rin siya ng tiket ng taxi sa bahay ni Phoenix bilang isang malaking pahiwatig. Sa kabilang banda, sinabihan ni Brandon at Thomas si John Franklin na nahuli nila si Yuki, ang sniper na babae na bumaril sa mga CIA agent. Pumayag si John na dalhin si Yuki sa CIA headquarters para malaman nila kung ano ang nalalaman ng babae. Samantala, nalaman ni Rose ang pahiwatig tungkol sa tiket ng taxi. Hiniling niya sa isang boat guy na dalhin siya sa isang isla kung saan maaaring nagtatago si Phoenix. Binanggit ng boat guy ang 3 lugar, at isang helicopter na lumilipad sa itaas. Nang maalala ang sinabi ng Russian Mafia, hiniling ni Rose sa boat guy na dalhin siya sa kung saan kadalasang humihinto ang helicopter. Bumalik sa CIA, si Brandon ay pinawalang sala tungkol sa pagbaril sa punong ministro, dahil alam na nila kung sino talaga ang bumaril sa kanya, pero kailangan pa nilang hulihin si Phoenix. Sa oras na iyon, may plano ang CIA. Magpapanggap silang nahuli ni Yuki si Brandon at ibinibigay kay Phoenix. Sa gabi, pumasok si Rose sa hideout ni Phoenix na naghahanap ng mga pahiwatig. Pero sa kasamaang palad, hindi siya naging maingat. Pinatumba siya ni Phoenix na kanina pa naghihintay. Nang malapit nang tapusin ni Phoenix si Rose, may nangyari mula sa ikalawang palapag. Biglang pumasok si Donald, sinabihan si Phoenix na huwag patayin si Rose. Malinaw na ngayon na si Donald ang may kagagawan sa lahat ng drama. Ginawa niya iyon dahil nag-aalala siya kung aalisin ang trade ban, mas kaunting droga na lang ang mabebenta niya, at mas maliit na lang ang pera na matatanggap niya. Samantala, naghahanda na si Thomas na tulungan si Brandon na nakatakdang makipagkita kay Phoenix. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang binaril ni Phoenix si Yuki sa tiyan. Sa oras na iyon, nag-aalangan si Thomas, pinipigilan siya ng mga lumang alaala. Ngunit ipinaalala ni Brandon sa kanya ang kanyang kamanghamanghang mga kasanayan sa sniper, na nagpapalakas sa kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ay nagbigay si Brandon ng isang motibasyon, tungkol sa kanyang malupit na nakaraan. Nang marinig ito, naghanda si Thomas para sa pagbaril. Sa pagtatapos ng kaguluhan, nahuli si Donald at siya ang pangunahing sospek sa pagkamatay ng punong ministro. Pagkatapos ng lahat ng ito, mahigpit na niyakap ni Thomas si Brandon, na sinasabing ito ang pinakamahirap na misyon na nagawa niya kailanman. Ngunit sa pagpapalakas ng loob ni Brandon, napasaludo si Thomas sa kanyang anak. Ang moral na aral sa pelikulang ito ay kung magiging mastermind criminal ka, huwag mong iiwan ang peking passport at mga resibo ng taxi para hindi ka mahanap ng mga malulupit na CIA agent. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.